Hello everyone, this is Mami Jess. Welcome back to our channel. At sa video na ito, sasagot tayo ng isang concern mula sa ating Mami follower. Hello Mami Lovely, I know na matagal na itong concern ito pero ngayon ko lang talaga nagawan ng video. I hope na mapanood mo at may share mo sa kaibigan mo para matulungan siya. Kasi ang concern na ito hindi po kay Mami Lovely kundi sa kanyang friend. Ang isi-share ko ngayon ay updated na version nung nakarang video ko about this topic. Ayan, so base na din sa ating mga karanasan na mas lumalalim at sa mga pag-aaral na ginagawa natin, mas nakakatulong na ito sa mga mommies na may katulad na problema sa akin pagdating sa pagpapadede. So ano ba itong concern? Meron bang mga bata na allergy sa breast milk ni mama? Meron bang bata na nagkakaroon ng allergic reaction sa gatas ni mama? Ano ang dapat gawin kung napapansin natin ganito yung ating anak, no? Una, kailangan ba natin itigil ang pagpapadede? Pangalawa, kailangan ba natin silang bigyan ng formula? Pangatlo, kailangan ba nating humanap ng expert sa lactation o di naman kaya magpupunta tayo? Hingi tayo ng tulong sa mga lactation consultants, breastfeeding advocate pedia, o di kaya naman sa breastfeeding peer counselor para mas matulungan at maintindihan natin kung ano yung kaso ng sitwasyon ninyo ni baby. So, mommies, disclaimer, I am not a medical professional but this is based sa aking mga pag-aaral at sa aking experience, aking clinic, mga clients mula sa aking mga clients at sa aking personal na experience. So, meron tayong mga babies na maliit na porsyento lang ito na sensitive sila sa food intake ni mami. Actually, hindi sila allergy sa gatas natin kasi there's no such thing as allergy ang bata sa gatas ni mama. Nagkakaroon lamang ito ng mga challenges at hindi dahil sa gatas natin. Kasi ang gatas natin, perfect talaga yan sa anak natin. Ginawa yan ng Diyos para sa kanila. Nagkakaroon lang kasi ng challenges ang pagpapadede kung may mga ganitong klaseng problema. But then, lahat naman ng bagay pwede masolusyonan na hindi kailangan itigil ang pagpapadede. Ang anak po natin, pag napapansin natin na nagkakaroon ng reaction, pag nagpapadede tayo, like nagkakaroon ng rashes, o di kayo naman napapansin tayong dugo sa kanilang poop, at wala namang sakit, nagkakaroon ng lab test pero walang sakit, then, i-check nyo po ang diet nyo. So, sa kaso na ito, hindi po kailangan itigil ni mama ang pagpapadede, kahit na sinasabi ng iba, bagkos kailangan nating mag-diet. Tayo ang magda-diet. So, ang ginagawa ko noon, tinuturo ko din sa mga clients ko na may ganitong kaso, ay maggawa kayo ng food diary. So, para mas madali natin ma-omit or ma-rule out yung mga possible allergens na nagtitrigger doon sa rashes or sa problema ni baby. Maliit na porsyento lang naman ng mga babies na ito. Pero kadalasan sa kanila, meron silang tinatawag na CMPA. Hindi ko nila lahat kasi meron din naman ako mga clients na nagkakaroon ng reaction si baby sa gatas nila kung kumakain sila ng seafoods. Ayan. So, pansinin nyo lang yan. Kasi, ang case namin ng anak ko ay CMPA siya. So, late ko na nalaman. And that was the time na 8 years old na siya bago ko na found out na cow's milk protein allergy siya. Mayroon siyang allergy sa dairy. At yun na pala yung signs nung baby pa siya na every time kumakain ako ng something na may dairy, nagkakaroon siya ng reaction. Nagkakaroon siya ng rashes. So, sa time na hindi ko pa alam, nag-diet ako. Tinanggal ko lahat ng mga possible allergens sa aking diet para makapadede pa rin ako sa kanya. Napapansin ko nagkakaroon talaga ng effect. Tinatanggal ko, pero na totally kasi pala hindi ko tinanggal yung dairy sa diet ko. Thankfully, pag tayo may anak na CMPA o allergy sa mga food intake natin, dahil hindi natin itigil ang magpadede, nag-diet lang tayo, ma-overcome nila yan eventually. So, sa amin, umabot ng 1 year and 6 months ata, basta nandun, between that age, napansin ko na pag kumakain ako, hindi na nagkakaroon ng effect sa kanya. So, kumakain na din kasi siya doon. Hindi na totally nag-rely sa akin yung kanyang food. So, doon ko napansin na allergy siya talaga sa mga food intake ko. So, hindi yan sila allergy sa gatas ni mama. So, yun po ang gagawin. Hindi kailangan itigil ang pagpapadede. Kailangan nating mag-diet mama. Pangalawa, hindi sila pwedeng bigyan ng ibang gatas. Ito yung talagang intindi ko sa mga nanay na mayroong mga CMPA na baby o allergy sila sa food intake ni mami at sensitive sila sa gatas natin. Sinasabi ko na isang napakalaking risk ang pagbigay ng ibang gatas sa kanila. Kasi hindi natin alam kung cow's milk protein allergy sila or just allergy lang sila sa iba nating kinakain. Kasi, in my case, kung binigyan ko siya ng formula, mas lalong lumala yung sitwasyon ng anak ko.
Ayun. So, we really have to look for an advocate doctors, breastfeeding advocate doctors, no? Para mas maintindihan tayo at mag-guide tayo sa anong dapat natin gawin. Mahalaga talaga na informed tayo sa mga choices na gagawin natin. So, since nalaman ko itong sitwasyon na ito, I raise awareness about CMPA, no? Ang isa sa naging rason kung bakit pinupush ko talaga ang magpadede, pati ang mga kakilala ko na merong mga ganitong sitwasyon. Dahil mas safe ang mga babies na CMPA at may mga allergy sa food, no? Sa ibang food, mas safe sa kanila ang i-breastfeed. Kasi, ay hindi lang naman tayo pagkain pagdating sa breastfeeding, di ba? Lagi kong tinuturo na ang breastfeeding, hindi lang siya more on nutrition. Protection na din siya, comfort, and of course, ito ang physiological norm ng bata. 10 years old na yung anak ko at siya na mismo ang bawal kumain ng dairy. Until now, may allergy siya sa dairy. At grateful ako kasi I was aware na ganun siya. Na iwasan na namin ang mga possible na magiging resulta kung ma-expose siya sa dairy products. Yan. So, Mami, I hope you learned something, no? And if you have a question, don't hesitate to message me or pwede kayo mag-comment kung taga saan kayo, kung saan nyo napanood ito para malaman ko at mag-say hi ako sa inyo. Thank you so much for watching. Until next video. Bye!